Purihin po ang Panginoon sa napakagandang araw na ito. Ang papapala ng Diyos at kapayapaan ng Diyos ay sumasa inyong lahat. Tulad na sabi ni Pablo, the grace and peace of God be multiplied unto you all. Shout out sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-grace, mga kapanampalataya ng grace. Sa una na sa lahat sa ating senior pastor, Pastor Junyo, sa ating mga kapatid dyan sa Faith Center sa Maynila, sa Jel Trias, Tagaytay, sa Imos, sa Tabaco, sa Angeles City, at Pampanga. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Sa Caloocan, Brother James, Brother Ruben Vargas, puri po Panginoon. Ganun din shoutout sa ating mga kapatid dito sa Cairo, Egypt, dito sa nasa Samalik area, Samalik Island. Alam ko na napakalamig ng panahon, kaya ganito ang ating ayos. Puri po Panginoon. Pasensya na ninyo rin kung medyo may konting ubo at sipon po ako. Shout out sa ating mga kapatid dyan sa Duki, sa Mondisin, sa Gisa, sa Manyal, saan pa? Okay, puri po pa sa Ismailaya, Port Said, mga taga dyan sa Port Said, Ismailaya. Salam mo, kulasana wenta time sa ating mga kapatid na mga Coptic Orthodox. Okay? Sa ating mga kapatid doon sa Hurghada, sila Brother Edwin, Gabao, Sherwin, mga kapatid po natin nandiyan sa Sharm el Sheikh, Hurghada, saan pa? Sa Alexandria, mga kapatid po natin dyan. Mga nandito sa Cairo, sa Duki, Muandisin, Amaadi, Tagamo, lahat po nang nandito po sa Cairo, Egypt, binabati ko po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Ganun din sa ating mga kapatid. Sorry. Sa ating mga kapatid, sa iba't ibang bansa, uno na sa bayan ng Israel. Shalom alaikum. Tudaraba sa Panginoon, hallelujah. Sa ating mga kapatid doon sa Germany, sa Belgium, sa France, okay, Sister Nancy, Sister Labilin sa Spain, sa ating mga kapatid, Brother Joel sa Belgium, sa kanyang mag-iina, si Grace at si Nelly, sa ating ibang mga kapatid dyan, sila Inday Lely, okay, sa Belgium, Netherlands, Switzerland, Austria, sa lahat ng bansa po sa Europe, England, purihin Panginoon, Sister Lolit, kung nakikinig ka, Sister Lolit po, church po siya, nandyan siya sa church ni Colinday, purihin po ang Panginoon. At sa mga kapatid po natin na nandyan sa Amerika, sa Australia, sa Japan, China, Hong Kong, purihin Panginoon. So binabati ko po kayo, tandaan nyo po, nagkasama-sama tayo. Korea, Pastora Elizabeth Budonal, Sister Merly, mga kapatid po natin. Tandaan nyo po, nagkasama-sama tayo at lagi po kayo sa aking prayer at sa aking alaala. Purihin po Panginoon. Hallelujah. Shout out sa inyong lahat. Purihin po Panginoon. Hallelujah. So meron lang po akong gustong i-share dito na ibig kong bigyan natin ng pansin at bigyan natin ng diin, pangunawa, dahil napakalaga ito. At kung pwede rin po na i-share po natin itong video na ito sa iba natin mga kapatid, okay, kamag-anak, mahal sa buhay. Huwag natin pabayaan na basta lamang tayo nakikinig para sa sarili natin ang mabuting balita. This is the Gospel of Grace. You are welcome to the Gospel of Grace, the good news, the new covenant of Jesus Christ. Hallelujah. Unawain po natin ito, think and understand well. Una, si Jesucristo po ay hindi na siya namamatay araw-araw. Hindi na po siya namamatay araw-araw at hindi na rin siya nakabayubay sa krus. Para doon kasi sa iba, hindi na nila inalis si Jesus doon sa krus. Nakakalungkot isipin, pero ito isang katotohanan na para sa kanila hanggang ngayon nakabayubay pa rin si Kristo sa krus. Second, at tayo naman doon sa ibaba ng kanyang krus ay pinapatawad araw-araw, minuminuto, segundo sa lahat ng ating mga kasalanan.
It's a big no and it's a big lie. Wala na po tayo doon sa baba ng krus ng Kalbaryo upang patawarin sa ating mga kasalanan. No, wala na po tayo doon. Mga kapatid, meron pong mas mabuting paraan upang isang tao ay mapatawad. Ang tawag po diyon ay ang once for all, forgiveness for all through Christ Jesus. Ito pa sinasabi sa Hebrews 10:10. By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Yung salitang sanctified, ang ibig sabihin sa Greek ay hagiaso, na ang ibig sabihin po nun ay holy, set apart, consecrated, dedicated, purified, set apart to God. So the moment you believe in Christ, you are separated, you are hagiaso, you are sanctified, you are holy. At ang sabi sa Bible, ang sabi diyan sa verse na yan, through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Isang beses lang para sa lahat. Once and for all sins, past, present, and future sins. Period. Huwag nating pahirapan pa sarili natin. Walang enough theology para intindihin itong verse na ito. Kahit bata maintindihan itong verse na ito. Pag sinabi mo, tinanong mo, once and for all, sinabi mo, once and for all, pag sinita mo, pinagalitan mo, my daughter, I want you to understand, once and for all, never do this again. Understood ng bata yung salitang once and for all. So bakit ang hirap intindihin ng isang Kristiyano yung salitang once and for all? Minsan lang, isang beses lang, naganap ang lahat ng bagay. Naganap ni Kristo lahat yun. So, forgive me for this cough. Makulit malamig. Sorry. Si Kristo ay hindi lang namatay para sa ating mga kasalanan. At hindi niya rin lang tayo iniligtas mula o hindi niya tayo iniligtas from. Bagkos tayo iniligtas to. Hindi lang from but to. Upang ano? Upang to what? To what? To what extent? To what? Nabasa ko po, I went to Colossians 1. Babasahin ko po ang ilang verses, 3 verses sa Colossians chapter 1. Una, verse 12. Giving thanks unto the Father who met us with the partaker, who had made us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. So, ang focus po natin dapat ang maging focus po natin hindi na doon sa ating mga pagkukulang. Kundi ang focus natin ay patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon, giving thanks unto the Father, giving thanks, Lord, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Bakit? Ang sabi sa verse na yan, verse 12, who had, past tense, who had made us meant to be partakers of the inheritance of the saints in the light. So tayo ay mga partakers of the inheritance of the saints in the light. Sabi nga sa ibang verse, co-heirs of Christ. We are in union with Christ, sabi ni Pastor June. Okay, if Pastor June will allow me that word, in union with Christ. So tayo ay partakers of the inheritance of the saints in the light. So pasalamatan natin ito. Salamat Lord, dahil ako pala ay tagapagmana mo na. Ako ay tagakarian mo na ng liwanag. Ako ay kasama na sa mga saints. Kaya ka naging saints not because of what you're doing. It's not because of what good things you are doing. Not because of kung ano mang kabanalan ng ginagawa mo. You know? Mali kasi pagkaunaon ng iba Akala nila kapag naglakad sila sa church na halos hindi makabasag ng salamin, nakala mo naglalakad sa babasaging salamin, nagsusuot na mahabang damit, na halos hindi makita ang sakong at hindi makita ang mga kamay, sarado ang mga liig na mga damit nila, at walang suot na alasa, walang suot na makeup. Akala nila mahabang buhok, akala nila ito na yung holiness. No! The moment you accept Christ, ikaw ay nanampalataya na tayo pala ay makasalanan at hindi natin kailigtas ang ating sarili. That's the time that Christ, God, made us
to be His righteousness in Christ. Christ died for us while we were yet sinners so that we might become His righteousness. So that's the time that God made you sanctified. God separated you. God hagiaso you. Hagiaso, sanctified, set apart, holy. So therefore, you are a saint. You are a saint of the light. Hindi mo na kailangan magpakabanal-banalan pa. Ang tawag ko tuloy dyan sa mga taong gaya, nagpapakabanal-banalan. Kung wala kang alam sa mabuting balita, wala kang alam sa bagong tipanan, sa gospel of Jesus Christ, yung sinasabi mong kabanalan po ay naliligaw ka ng landas. Tumingin ka sa tinapos si Kristo at makikita mo na doon sa baba ng krus na yon, nung araw na tinanggap mo si Kristo, that's the time na ginawa kang banal ng Diyos. Hallelujah to God. So thanks be to God that made us to be partakers of the inheritance of the saints. Inheritance. Tagapagmana tayo. Kasama tayo tagapagmana ni Kristo. Tandaan mo po yan. Hindi po malalim na theology sinasabi ko. Simple, kung ano lang pagkakalagay sa Bible, simple lang. Yun lang binabasa ko. Sabi nga ni Pablo, hindi yung pagmamataas, hindi yung katalinuhan ng tao. Sabi nga niya, we are fools for Christ's sake. Doon sa mga matatalino, masyadong gagaling, masyadong matataas ang pagkakatingin nila sa kanila sarili dahil sila nag-theology, nag-Bible school. We are fools for Christ's sake, sabi ni Pablo. Mga kapatid, hindi ko binibilital or nililimit na kayo nag-Bible school or nag-seminary. Pero kung ang inyong Bible school at seminary hindi rin lang tinuro ang mabuting balita, hindi tinuro ang kamatayan ni Kristo, hindi tinuro ang pagkalibing ni Kristo, at hindi tinuro ang pagkabuhay na maguli ni Kristo, yung theology nyo po ay mali. Iwanan nyo po yan. Tanging mabuting balita lamang. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabayubay, namatay, si Kristo'y nilibing, at si Kristo'y nabuhay na maguli, at si Kristo ngayon nakaluklok sa kaitaasan sa kanang trono ng Ama at kasama tayo. Yan ang mabuting balita. As simple as that. Know God. The gospel is knowing God the Father. Know who Jesus is and what He has done. And know who you are in Christ. That is the simplest gospel na pwede ko pong sabihin sa inyo. So you are a saint in the light. Kaya yung sinasabi nyong magpakabanal-banal kayo, limutin nyo na po yan. Huwag po kayong padadaya sa mga pandaraya ng kaaway. Ika'y matagal ng banal. Ginawa ka ng banal dahil ang banal na ang dugo ni Kristong banal ay pinantubo sa iyo. Ganun po ang value mo. So you are a saint. Secondly, Colossians 1:13. Sorry. Who had delivered us from the power of darkness and had, past tense na naman, who had delivered, past tense, us from the power of darkness and had translated us or transferred us into the kingdom of His dear Son. So tayo inalis na, dineliver na tayo mula sa kuko ng karimlan, sa karya ng karimlan, wala na po tayo doon, and had translated us into the kingdom of His dear Son. So you are now, ikaw at ako ay nasa karya na ng kaliwanagan. So He has translated us, transferred us to the kingdom of His beloved Son. Okay? Colossians 1:14. At dito ako magsasara. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. In whom we have redemption. Banal na dugo ang nagtubo sa atin. Hindi yung kabutihan ng gawa natin na nagtubo sa atin. Ako'y maliligtas dahil ako'y mabuting tao. Sorry, there's nothing wrong na mabuti kang maging mabuti kang tao. Pero kung yun ang iyong pinanampalatayanan, you are totally blinded. You are redeemed by the precious blood of Jesus Christ, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Inulit ko, sins. Plural. Sins. Nung ako'y nasa reliyon pa, may alam ako, sabi nila,
mortal sin, venial sin, big sin, and small sin, greater sin. There's no such thing. It's only one sin. Sins, kasalanan. At ang greatest sin of all, hindi yung nag-commit ka na adultery, hindi yung pumatay ka, nagnakaw ka, hindi yung naging sinungaling ka. No. Nasabi sa Bible, the Lord will judge this world because of one sin. One sin. One sin. The sin of unbelief. Inuulit ko. God will judge the world, the unbeliever, because of one sin. Not the sin of adultery or murder or abortion or no. The sin of unbelief. Kung hindi ka nananampalataya sa kamatayan ni Kristo, hindi mo pinanampalatayan na yung kanyang kamatayan ay tinubos tayo sa lahat ng kasalanan at sumpa ng kamatayan at kahirapan. Siya ay nabugbog. Siya ay nalatayan. Nilatigo upang tayo magkaroon ng kagalingan. Siya ay namatay ng isang kamatayan ng isang makasalanan. Bagkos wala siyang kasalanan, pero siya namatay na isang kasalanan. Inako niya lahat ng ating kasalanan. Namatay siya upang ang buhay niya ay mapa sa atin. Kung hindi ka nananampalataya doon, at hindi ka nananampalataya, siya ay inilibing. At hindi ka rin lalo nananampalataya na si Kristo na buhay na maguli. Kapatid, that is an unbelief. Pagdating ng panahon, hindi ka tatanungin ng Panginoon, anong kasalanan mo? Pumatay ka ba? Nagnakaw ka ba? Hindi ka tatanungin na, ikaw ba ay, nagsinungaling ka ba? Ilang beses ka nagsinungaling? Ilang beses mo dinisar ang kapitbahay mo? Tinupad mo ba ang 10 kautusan? Or the 613 moral laws? Tinupad mo ba ang 613 laws? Na maging si David ay hindi niya ito natupad? Tanging isa Kristo lang ang nakatupad ng lahat ng ito. Bago sabi sa krus sa Colossian, doon sa krus, ipinako niya lahat ng ordinances that is contrary to us. Hallelujah. Sa susunod na video po, the Ministry of Reconciliation and Ministry of Death ang aking isi-share. Pero dito po ang focus ko ay ang kasalanan. Only one sin. Pero lahat ng kasalanan natin ay pinatawad na ng Ama. The past, the present, and the future. Pero kung isa kang unbeliever, only one sin. The sin of unbelief. So kapatid, inuulit ko, hindi mo na kailangan na araw-araw mong ipako si Kristo sa krus. Siya ay wala na sa krus. Siya ay nabuhay na maguli. Hindi mo na kailangan araw-araw humingi ka ng patawad sa iyong mga nagawang kasalanan. Sapat na ikaw ay lumapit sa Diyos at pasalamatan mo. Salamat Ama sa banal na dugo ni Kristo. Ako'y hinugasan ng iyong banal na dugo. Ako'y pinakabanal mo at sa presensya mo. Ako ay banal ngayon. Amen. There is therefore no more condemnation to those who are in Christ. Kung may nagkukondem sa iyo, maaaring yan ay diablo at ang iyong sarili, ang lumang pagkatao mo, kinukondem ka. Huwag mo pong payagan yan. There is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. So purihin ang Panginoon sa araw na ito. Muli, shout out sa lahat. Tandaan nyo po, lagi kayo sa aking alaala at lagi kayo sa aking panalangin. Thank you Father God. Sielam ako, tumilalatake, musyoloti ka matakay, no sielamaay, siyalamaon, ni ka matakae, tukot saay. Thank you Father God. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you for your presence. Lord, pagpalain mo po lahat ng manood ng video ito. Kumilos ka, Panginoon. Kumilos ka na magkaroon po ng kaligtasan, na magkaroon ng kaliwanagan, na maunawaan na sila pala ay pinatawad mo na matagal na 2,000 years ago. They are forgiven. They are all saints and sanctified in Christ Jesus. At sa mga hindi pa nananampalataya, Panginoon, hayaan mo na ang video ito ay magsilbing way upang makita po nila
Hindi nila kailangan na mag-repent, because repentance, sabi sa Bible, ay is not, hindi yung magpatira pa sila, gasgasin ang mukha na naglakad ng nakaluhod, alatigoy na sa... No. Repentance is changing the mind. Na sila ay baguhin ang focus, alisin ang focus sa kanila sarili, kundi tumingin sa focus. Ang focus nila ay kay Kristo, which is the goodness of God leads to repentance. You are so good. You are a good God, oh God. Marami pong salamat. Gamitin mo ang video ito na pagpapala sa lahat ng napakaraming taong abutin ito, Panginoon, sa mandako ng mundo. At ganoon din, Panginoon, dumalo iyong kagalingan sa sino mang may sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.